yung damit pagtanggal, sumama yung buong balat ko sa buong katawan ko. You see, I'm telling you, I have 41% burned in my body. Sabi ng asawa ko, hindi ka lang nasunog, nabalatan ka pa ng buhay. My gosh! Kapag hindi ka naman umalis, paano naman kayo kakain? Paano kayo mag-aaral? You cannot reach a goal without sacrificing anything. Ang sinakripisyo ko, mga anak ko, ang sinakripisyo ko, yung malayo ako sa kanila. I am not very proud na hindi ko na nakitang nag-first period ang anak kong babae. Hindi ko nakita ang first communion ng anak kong lalaki. Lahat ng okasyon, na-miss ko lahat yan. Ang mga babae sa Middle East, they are a sex object. I'm always taking care of everybody and nobody's taking care of me. Nakaluhod ako, nakahawak ako sa legs niya, umiiyak ako, parang nga maalala mo. Gagi! As in! Yung time na yun nang iniwan niya ako, parang bumagsak at langit at lupa sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakasurvive sa ganon. Hindi madali. That's the reason Fire and Faith was born. Think, talk, tea. Hi everyone! Thank you so much for watching this episode of Think Talk Tea. And although mukha siyang medyo mahaba, don't worry kasi yung mga episodes ng show namin ay perfect na maging background audio ninyo while you are doing something else. For example, pwedeng siyang pakinggan kahit kayo ay nagda-drive, nagko-commute, nagkatrabaho, nagluluto, o nagugas ng pinggan, bago matulog, naliligo, or whatever else you wanna do, please use our episodes as your music or your background audio. And get ready to be inspired, entertained, and be informed. And feel free to watch our other episodes as well. Mabuhay! Hello everyone! Welcome once again to another episode of Think Talk Tea. At ngayon naman, may kasama tayong another special person dito sa ating studio. She is the author of Fire and Faith, a 20-year former OFW, philanthropist, burn survivor, housewife, and of course, inspiration. Let's all welcome Miss Amy Warren! Oh, thank you. Thank you, Miss Crane. Yes, I really thank you. appreciate I'm here. Marami pong salamat for joining us. Bago ang lahat, bumati naman po tayo sa ating mga... Magandang umaga, magandang tanghali. Pwede rin magandang gabi kasi baka gabi nila mapanood to, di ba? Yeah, I know. Hello to everyone and I really grateful I'm here and I hope yung istorya ng buhay ko ay makatulong sa inyo because my reason to wrote my autobiography actually and inspirational is to paalam sa mga taong hanggang ngayon ay nandun pa sa trauma or they wanted to go out in this trauma situation. I am here to tell you that if you get another chance, life is really very nice. So, thank you, Miss Kring. Oh, no, it's an honor to have you. I was reading I read half of your book. Yeah. At ang masasabi ko lang po sa inyo is talagang grabe yung grabe yung buhay. I meet a lot of interesting people. Mm-hmm. I've met a lot of interesting, but your story is like maalaala mo kaya? Parang ganun siya, 'di ba? Para siyang grabe. So simulan natin bago ang lahat sa pagkabata kasi yung dun sa libro, Yeah. in your book, you talked about where you started and where you grew up and how you grew up. Can you tell us about that? Oh, actually, I grew up in Tondo. Yes, sa Tondo Yeah, po. so wag po kayo matakot at hindi ako. Marami tayong friends sa Tondo. Hindi ako talagang Tondo na riot talaga. Oo. Ilang time ba na yun? Riot ng Tondo? Oh, Noong yeah. 1966? Inabot ko yun. That was 1976 when declared martial law. So, nung may Di ba martial law, 1976 ba? 70s something. O, I'm not really sure. 70. Pero nung yung time na yon, doon ko nakita yung minagrarayot na ang gamit nila machete, tapos ang panangga nila yung plangganang parang tansyan. Wait. Nag-riot sila sa kalsada? Sa harap ng bahay namin kasi nakatira kami sa Mirasol. Tapos yung may ilog doon,
ang end ng ilog sa kabilang side is 100. So, hindi sila magkasundo. So, sabi ng nanay ko, huwag kang lalabas kung gusto mong mabuhay. Magkalaban Mirasol tsaka Sangandaan. No, mga taga-balot at saka yung 100. Tapos dun sa ilog, na nandun sa ilaw, mga, alam mo yung, nung araw, maraming mga taong may tato. Pag nakita mo yung tatakot ka, ngayon yung tato, trending na. Oo. Sinabi rin naman kasi yung tatay ko po tsaka mami ko taga-Pandacan Doon sila lumaki. Okay. So, syempre, alam nila yung mga exogang nung araw. Alam nila yan. Tapos parang sinasabi nila, kaya yung daddy ko, very averse siya sa mga tattoo. Kasi nung lumaki siya, pag yun talaga yung mga talaga, galing sa ano yun, galing sa kulungan. Syempre ngayon, di ba, may mga flower na. Yeah, mga iba na yung tattoo ngayon. Pero being, grew up in Tondo, nakita ko yung kung ano ang mahirap. Okay? Ang pamilya namin, nasa middle kami, pero hindi kami mayaman. Di rin kami super hirap. Di ko na inabot yung hirap ng nanay ko eh. Ang inabot ko na lang, ang tatay ko kasi seaman. So, ang pamilya ng tatay ko is seaman. So, nung araw, alam ko na yung Chanel 5, Ulay, So, mga mga padala ganyan. ng mga Pag dumarating ng ang mga tatay marino. ko, oo. So ako, 5 kaming magkakapatid. Ngayon, 4 na lang. Namatay yung isa kong kapatid. He's also part of the book. Na ako ay nag-iisang babaeng, sabihin na natin, hindi po ito curse, pero maldita. So, ang lagi nilang sinasabi, what Aimee wants, Aimee gets. Spoiled brat. Lumaki akong talagang gano'n. So, yung mga nakakakilala sa akin, until now, na-reduce ko yung katarayan. Kamalditahan. Pero hindi talaga mawawala. Kasi it's my personality. Tsaka kasi lumaki ka na, parang feeling ko yung kunyari, isang babae tas 4 na lalaki. Princess kasi sa bahay. Oo. At tapos ang tatay ko, I'm a daddy's girl pa. Tapos nung nasa school ako, sa dami ng, pag nauso yung My Melody, Hello Kitty, ako dyan, ganyan. At saka, since nung maliit pa ako, generous na ako. So, make a long story short, I'm very popular sa school. So, pagka, sa Tondo po, sa Tondo, sa T-Paes. O yan, pinromote ang Paes. Paes? Oo, Paes. So, lumaki ako doon. So, marami nakakakilala sa akin. So, naging popular. Kaso, sabi nila, hindi daw ako mabubuli. Talagang napakatapang ko, maldita nga, di ba? Pero nabuli pa rin ako. Bakit po kayo nabuli? Kasi, alam mo yon, ang mga kaibigan ko, 4 na bakla, sumalangit na ang kaluluwa nila. Napatingin ako dito. Sorry Kasi, yung 3, nasa langit na o nasa baba na, I don't know. Isa na lang. Grabe siya doon. Just joking. I was just trying to break the ice, Of okay? course. Kasi my nerves is killing me. But anyway, totoo itong nangyari. Sabi nga ng asawa ko, are you sure na ilalagay mo ang buhay mo sa libro? Isi-share mo sa buong mundo? Ang sabi ko lang sa asawa ko, after the accident, people needs to know na ang buhay ng tao, totoo yung parang gulong. Hanggat buhay ka, hindi ka susuko. Sobra. Yun, tsaka yung gulong niyo, para lang yung hamster wheel. Grabe. Kasi, promise ha, iba po talaga yung storya niyo. Kaya rin nung sinabi ni Cheryl, can you have Miss Aimee? Tapos anong niya? Hindi alam iba. Mo, so, I'm going back to that high school. Nung time na yon, yung 4 na yon ng mga kaibigan ko, I love them so much. Okay? I was only 14 years old. Alam mo naman yung mga time na yon, pagka sinabing hindi ka na virgin, pag-uusapan ka, hindi ka na makalabas. Kasi yung time na yon, alam mo naman tayo mga Roman Catholic people. Hindi ka pwedeng maglakad sa aisle na ikakasal ka na hindi ka na virgin. Siguro nung araw niyo po. Nung araw I know you po, can't relate because of my age gap. But I'm trying to tell you. Yung araw kasi parang wala naman ng virgin na lumalakad sa simbahan. Talagang i-disowned ako ng magulang ko. 3 beses yan. Okay? Hindi ko to pinagmamalaki. Sinasabi ko lang, yung totoong nangyari sa buhay ko, na maraming bagyo, tsunami man ang humarap sa harapan ko ngayon, na-survive ko pa rin siya. So noon, sinabi nila, pinagkalat nila, buntis daw ako sa edad na 14 anyos. So ako, I don't know how to handle it. So, I took
the vitamins of my dad na nasa rep. Na punong-puno. Yung vitamin E na kala mo ay Parang gel. Sinubo ko lahat yon. Tapos, nag-collapse ako, namaga ako. Talaga namaga ako. Dinala ko sa Parang Tondo General. Overdose. Ang sabi ng mga kapatid ko, uminom daw ako nung pang-addict. Ano yun? Yung nung araw, akala nila, may tawag doon. I forgot. But anyway, that time, ang tatay ko nasa tabi ko. Ang sabi sa akin ng tatay ko, kasi nasa emergency ako, talagang, alam mo ba yung kinuha nilang liquid sa katawan ko na nilinis yung stomach ko? Nung araw, ang dextrose ay gallons of bottle. Ewan ko kung nakita mo yun, siguro hindi ba? 5 ganon ang kinuha. Sinanction ako. Nilabas nila yung unang nakuha kulay brown, naging Gray, late, hanggang sa maging clear. Tapos, tsaka, ang tanong sa akin ng tatay ko, kung buntis ka, sabi mo, 14 anyos ako noon. Tapos noon, siguro it took me 3 weeks to go back to school. I don't know how to, it's really hard. After that, I took my life for suicidal. Parang feeling ko, hindi na ako nawala ng pagsubok. So, I was 14 and then pinag-usapan ako. Yung popular na bata, naging virus sa ibang tao. Kasi nga, di ba, 14 anyos ka, nag-a-assume sila. But I dealt with it. Pero hindi naman totoo. Hindi ka naman buntis. Hindi ka rin naman. No. Wala ka naman jowa nung time na yun, di ba? 14 years old. 14 my God. First year high school yata parang ako noon eh. ka lang talaga. Talagang binuli nila ako. So, na-survive ko yon. Anyway, pag natapos siguro 1982, 83, papasok ang 83, I was 16, 17 years old. Naalala ko ang tatay ko at saka ang nanay ko, muntik na maghiwalay. So, papasok yung taon ng 1983, ang gulo-gulo ng bahay namin, nag-aaway sila. Alam mo yung jealousy na bintana noon. Yes. Pagpasok nung bagong taon, sinipa ng tatay ko, nagbasag, ang kuya ko, at saka ang tatay ko magsusunto in front of my eyes. Yeah. Okay? And you were like 16? 17 na, 17, first year college. Okay. Letranista ako noon. Tapos, parang nagre-rebelde ako kasi it's too toxic in the home. Oo. Parang naging na yung bahay namin, yung parang malungkot na. So, imbis na pumapasok ako, magdadala ako ng, alam mo, hindi pwede yung mga kolehiyala. Naalala ko yung disco sa recto. Katabi ng McDonald's, nandun naalala ko si Richard Gomez. Doon kasing idadan ko kasi siya noon eh. Sorry, na-mention ko. But anyway, doon ko nakilala yung tatay ng anak ko na from wedlock. Si Mickey. Mickey yung anak ninyo? Yung anak ko. Oo. So that was 1984? 84. So nakilala niyo yung anak tatay ng first child niyo when you were 18 years old? When I was 18. When you were Hindi in pa, college? 17. Mag-18 pa lang ako. Okay. Nagbuntis ako 18, nanganak ako 19. Wow! Yeah. Pero yung time na yon, I'm a type of a person that whatever decision I made in my life, hindi ko siya pinagsisisihan. Talagang decision ko eh. Kaya nga sabi, di ba, life is how you make it. Definitely. Hindi ko alam yan noon. Palibasa, syempre, bata ako. Ayoko ipakita sa tatay ko na naghihirap ako dahil, rebellions. Hindi maganda talaga ang magrebelde. So, masasabi niyo po ba, okay, just for the kasi may mga viewers tayong mga bata dito, syempre, gusto ko rin maintindihan nila na, okay, bakit nag-result nito? Masasabi niyo po ba na nagrebelde kayo kasi nga toxic yung bahay? Kaya kayo Big part. Yes, Big part yan. Kasi feeling ko noon na I need attention more than this, what's going on in the house, So, yung time na yon parang wala akong makausap, wala akong yung lahat sila nag-aaway, nanay ko, tatay ko, ang lola ko, So, ako parang, kung mag-aaway rin lang naman kayo, I just do whatever I want. Exactly. Kasi wala namang magsasabi sa akin na, wag kang umalis. Wag kang... wala. Wala kasi nakafocus sila dun sa away ng bahay namin. So, ang bahay namin talagang malungkot na malungkot. Hindi lang malungkot, magulo.
Super gulo. May malungkot kasi na tahimik eh. Pero iba yung malungkot na maingay, magulo, parang chaotic, di ba? Ang sad part is, naapektuhan kami hanggang sa namatay ang mga magulang ko. You mean all the toxicity and the chaos in your home affected you until they passed away? Kasi Which yun is yung, when did they pass away? my dad passed away 2014. Wow! So from the 80s until 2014, parang walang kapayapaan po ba? Ang nanay ko kasi, she also passed away. Okay, she passed away 2021. Hindi nga ako nakauwi dahil COVID. during pandemic pa yon na sa Pilipinas, you still have 10 days quarantine. 14 You know? nga. 14 Oo. yan. No, that was my dad. Ang nanay ko, 2021. Ang sa tatay ko, nakauwi ako, kinabukasan, nandun ako. You know? So, ang sakit, syempre, lumaki ka sa isang bahay na at 6 o'clock, meron kaming orasyon. You know? Hindi ka pwedeng kumain na hindi kayo sabay-sabay. Doon ako lumaki. You know, napakadisiplinado ng mga grandparents namin. Ang tatay ko talaga, ang lolo ko talagang Kastila. Hindi ka pwedeng mag-ingay na yung kutsara at tinidor mo ganyan. Kaya po medyo kayo, parang mestiza. Oo. So yung environment ko, kahit na nasa Tondo kami, we have a very, very nice upbringing from the grandparents and sa parents ko. We never talk back sa parents na katulad ng mga bata ngayon. It's really hard na i-disiplina ang mga bata ngayon. Kasi I have 5 grandkids na eh. Between me and my husband, we have 9 grandkids. So iba-ibang age, iba-iba sila. But what I'm trying to say is, you know, talagang I'll keep it. napuwing. Napuwing lang. Diba? Napuwing. Okay. So anyway, that's my childhood. Yeah. But, so anyway, going back nga po, gusto ko lang din pong na, kaya rin kayo, so you were mentioning that you grew up okay, and then at a certain point, yung maghiwalay yung parents nyo, naging very toxic, naging very chaotic, and that led you to kumbaga magrebelde, which is very common. Common story yun eh, 'di ba? Na parang ang gulo sa bahay. Nandito na lang ako sa labas, magbabarkada ako, ganyan, 'di ba? You do drugs, you do drinks, tapos, you know. mabubuntis ka kasi hindi ka rin naman marunong protektahan yung sarili mo. So, masasabi niyo po ba na yun ang naging rason kung bakit din kayo nabuntis ng maaga? Kasi naghahanap kayo ng love from external factor. I think it's 60% it was that, or the 40% is just me being stubborn. You know, I'm being honest. Awareness. I'm being honest kasi bata ako noon eh. Pag bata ka, mapusok ka eh. 'Di ba? You think everything in front of you can deal with it. Yes. And you can't even get scared. Wala kang takot kahit kanino. You know? Napakatapang ko at hindi ko iniisip ko ano yung magiging outcome. You know what I mean? Yeah. So, yun, naging part yun. Nung nabuntis po kayo doon ng 19, diba? Talaga nabuntis? Nabuntis naman talaga po kayo, diba? Ano ba dapat? Aray ko. Pero nabuntis mo kayo Parang sakit sa tin. Hindi, pero I'm sorry. When you got pregnant. Mas maganda sa English. Mas maganda sa English. When you got pregnant when you were 18 years old and gave birth at 19, nakita ko na, nabasa ko naman po doon sa story nyo na, kumbaga, tumira pa rin kayo sa parents nyo. Kumbaga, doon pa rin kayo tumira nung naman. Tapos, gaano kahirap yun na parang in a sense dalagang ina kasi hindi kayo nagkatuluyan nung guy, di ba? Ano yun, ang nanay ko, napakahigpit niyan. At lalo naman ang tatay ko kasi syempre, ang tatay ko, ang turing sa akin, yun nag-iisa kang babae, di ba? Parang ang kristal niya. Pero never gave up. My dad, imbis na magalit siya sa akin, tinulungan niya ako. Tapos doon ko nakilala yung first husband ko. Okay. Na after 2 years, kasi yung tatay ng anak ko, after 3 years namatay. Yung original na, yung first tatay anak, niya. Oo. So, wala akong pangalawang anak noon. Pero after 2 years, nakilala ko yung first husband ko na pinakasalan ako. I was only, I think, 20 years old or 21. And then, doon nag-anak ako, tapos pinakasalan ako. Kaya lang yun, it's very hard to say, okay? But it's true. Naging
scapegoat ko siya na hindi makapasok ang mga anak ko sa Catholic school because they're illegitimate. Nung araw, hindi nila tatanggapin pag hindi kasal ang mga magulang, lalo sa Immaculate Conception. I want my kids, good education. Tapos tong guy, nag-court sa akin. So, pinakasalan ko. Pero I love him. I tried my level best to try to love him. Pero that is not what I want in my life. Kasi hindi siya nakatapos. Hindi siya nagtatrabaho. Nagsa-sidecar. Alam mo yung sidecar? Yes. Yeah. Pedicab. Oo. Pero ako kasi, sabi ko nga, lahat ng hirap, dadanasin ko. Maka-proceed lang ako. Kasi I only knew moving forward. I don't know how to do backwards. Yun ako, kahit nung maliit pa ako. At saka ambisyosa ako. Lahat ng inisip ko, meron akong plan A, plan B, plan C, plan D. At nakaredy yung utak ko sa magiging worst scenario ng bukas ko. Nadala ko yon hanggang sa up to now. Yes. Kaya siguro, ang sabi ng asawa ko, masyado akong matapang. Masyado akong brave. Pero kasi kung hindi ka naman naging matapang and naging brave, knowing what you've been through, she's been through a lot, guys. Like, she's been through a lot. Knowing what you've been through, I don't think you would have survived. You know what I mean? Like, that takes a lot of strength. That's and true. so when we return, we've talked about na nagkaroon ka na ng anak and everything, pero nakapangasawa ka na ng hindi nagtatrabaho. Paano ka ngayon naka-angat-angat sa laylayan, kumbaga? From like being a single mom na walang trabaho, how are you able to survive? When we return, we'll talk about that. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Alright. So, ayun nga, gaya po ng sinabi ko, paano kayo literally having nothing, paano kayo nakaangat sa laylayan? Paano kayo naging OFW for 20 years? Okay. As a person who got lots of principles, ako kasi, kahit ang tatay ko tinutulungan ako, minsan may time na malilit pa yung mga anak ko. Nagsimula akong magtinda ng pansit, ng miswa. Sa umaga, buntis ako nun sa bunso ko. Pupunta ako ng Santo Cristo sa Divisoria. Bibili ako ng saging. Buhat-buhat ko yun. Tatawag lang ako ng sidecar. Bago mag 6:30, nakalabas na yon lahat. Kasi gusto ko, meron akong pambiling gatas. Kasi yung, alam ko, yung asawa ko nagsa-sidecar, uuwi kung meron lang pera, Pero ang nanay ko, tsaka ang tatay, ginawa nila ako ng bahay kubo, dun sa itaas ng kanilang garahe. They didn't let me go. They helped me a lot. Minsan may time na aakyat ang nanay ko doon, sasabihin ng nanay ko, may gatas ka ba? Ang sinasabi ko, meron kahit wala. Tapos sasabihin ko sa asawa ko, you have to find the milk kasi ayoko manghingi sa nanay ko. Lalabas siya, babalik siya, wala pa rin gatas, ako na lang ang lalabas. Nagtinda ako ng tsinelas sa palengke, naniningil ako piso-piso, araw-araw yon. Lahat tininda ko, nagtinda ako ng Tupperware. Ang hindi ko lang tininda, sarili ko. Wow! Pero, hindi yun sapat para ipag-aralin ko ang mga anak ko. Lalo na private diba? So, ang ginawa ko, nag-join ako sa Encyclopedia Britannica. Nagtinda ako ng libro. I'm very, very proud. I worked with them for 6 years at sila rin ang nagturo para ako pumasok sa customer service. Right. At hindi ko alam na ako pala ay may talent na I can convince people. Kasi maraming ahente na they sell, but they think to sell. Ang pagiging ahente, hindi being magbenta ka. Ang maging ahente, magaling na ahente, yung magkumbinsi ka ng tao. Hindi mo kailangang magbenta. Kailangan ng tao makinig sa'yo. Pag sinabi mong tumalong ka sa tulay, tatalon sa tulay. Kasi convincing ka. You know what I mean? Yeah. Noong araw, sa sobrang tough ko, ang tingin ko sa kliyente, down payment. Hindi ako lalabas ng bahay nyo hanggat hindi ka nagda-down. Wow. Ganon ang eksena ko. Kasi, I need to go back with money. Okay? So,
Nung araw, walang Waze, walang GPS, walang map. Itatapon kami sa Laguna bago pa yung San Pedro Laguna. Isang van kami, ang hawak namin, yung pinakamahal na libro, ang tawag doon, leather-bound. Isang set ng Encyclopedia Britannica, that time is 75,000 pesos. What? That time, it's a fortune for every single family. Yeah, of course. Inilalagay kami sa subdivision, sasabihin sa amin, pag 2 hours, babalikan namin kayo. Kakatok ako, may aso, may mamang, may barel. I have to build rapport. Hanggang 12:00 na ng madaling araw, nasa kalye pa kami. Ganon kahirap ang trabaho ko. At wala kaming sahod. Commission lang. Kaya ang tingin ko sa'yo, pera. At hindi ko sasayangin ang panahon ko pumasok sa bahay mo na wala si Mrs. o wala si Mr. Kasi importante sa akin ang desisyon ng dalawang tao ora mismo. Hindi ako papayag na sabihin mo sa akin, bumalik ka kasi sasabihin ko kay... Pag wala si Mrs., hindi na ako papasok sa bahay mo. Ganon ang naging kalakaran ng buhay ko kasi alam ko bukas wala akong pambayad ng kuryente. Bukas wala akong pambili ng pagkain ng mga anak ko. So parang isang kahig, isang tuka? Of course. Sa state ang tawag dyan, paycheck to paycheck. Right. Yeah. Right. Sa Pilipinas nung araw, I need to survive whatever it costs. Kasi ayokong manghingi sa tatay ko. Ayoko rin manghingi sa nanay ko. Although hindi nila ako pinababayaan. Ako lang yung tao na talagang kailangan gawin ko to kasi decision ko to eh. Yung Britannica, 6 years lang akong tumagal. Hindi Tagal rin na siya. din 6 years, ha? Umalis ako ng Pilipinas. I decided to leave 1996. Nag-join ako sa isang hotel industry. Natanggap ako, in-interview ako ng mga agency. Natanggap ako as a telephone operator. Okay? Ang sabi ko pa sa mga kaibigan ko. Saan po? Sa Dubai. Hindi pa uso Dubai noong araw, diba? Noong araw kasi parang very Saudi, Hong Kong, yan ang mga puntahan ng mga Pilipino diba? Yung Dubai, sariwang-sariwa pa noon. Talagang... Hindi pa siya yung parang maraming buildings. Wala. Ano lang siya noon, buhangin. Correct. Yes. So, nung umalis ako 1996, dahil nga I'm very talented when it comes talking to people, convincing people. I know how to handle people. I know how to switch you as a tiger to a kitten. Right. This is. When's and your I'm telling birthday, you, Miss Amy? I'm a Libra. I'm September 26. 1966. Ayan no? ang sinasabi ko. Binanggit din natin. Sorry. No joking. Sorry. I'm pulling your leg. Sorry. I'm very proud to say I'm gonna be big 6 next year. Oh my gosh. Actually, the reason why I'm here, I met my friends. Nag-meeting kami kasi I wanted to share my 60th dun sa mga kabatch ko. Right. Yun, so. 60th next year. Ano bang year ngayon? Snake? Yes, So year snake. of the horse ka. Yes. Wow. Yeah. Kaya strong Kaya, at saka talaga moving forward. Oo. Talagang hindi ka tumitigil. Yun nga yung sinasabi ko noon na Astrology. Sorry. Kasi 97 naman po tayo sa part Parang na ko to. talagang horse na may takip dito na I'm very focused. Yeah, I'm very yes, focused. Yes. And Libra, my favorite. Nung nasa Dubai ako, napasok ako sa Avari Hotel. It's a Pakistani hotel. It's a brand new one. It's in the clock tower. Wala na siya ngayon doon. Wala na yung Avari. Pero andun pa rin yung building. But anyway, nung umalis ako, isang buwan lang akong nag-telephone operator na promote agad ako as a receptionist. So I was being a receptionist and then I saw this girl, Pilipina, na papark sa harap ng hotel. May kotse, dadaan, pupunta sa marketing office. Nagtatanong ako dun sa mga kasama ko, anong trabaho yung mga yan? Hindi ko sila kilala, pero alam mo mga Pilipina, no? Yes. Hindi ko nila lahat. To be honest with you, kasi nabiktima na ako ng sandamakmak. ng mga Pilipina na they judge you without knowing you. Siguro lalo sa ibang bansa, no? Of course. Yung parang, siyempre may mga inggit-inggitan. I don't know, I've never. Marami. Naranasan ko yan kahit saan yatang lupalop ako pumunta. Lalo na pag nagsalita na ako ng English, they thought that I'm making arte or something. And then sabi ko nga, 20 years ko kausap Briton, French, and I have nobody to talk Tagalog. Yes, So, yes.
my English is become so my language. Yeah. You know what I mean? Pero dahil nasa Pilipinas ako yung tao na it doesn't really matter what we use language. Ang importante, communication. Makapag-communicate ako sa viewers mo, makapag-communicate ako sa mga taong magbabasa ng libro ko, hindi lang para sa mga Pilipino, para dun sa mga taong nangangailangan ng inspiration, how to move on. You know? So yung buhay ko sa Dubai, 1996, ang dami kong naging karanasan dahil mahirap iwanan ang mga anak mo. I was gonna ask. You Kasi know? ilan taon lang yung mga anak mo nun? My 11. eldest, she's 11, and my son, he was 9 years old. I'm not proud. Alam yan ng mga Pilipinong nagtrabaho sa abroad. I am not very proud na hindi ko na nakitang first period ang anak kong babae, hindi ko nakita ang first communion ng anak kong lalaki. Lahat ng okasyon, graduation, Christmas, New Year, birthday, na-miss ko lahat yan. For so many years. Every time siguro makaka-relate sila sa akin, no? Pag nasa abroad ka, you cannot pick your holiday. Hindi ka pwedeng, gusto ko umuwi. Meron ka lang isang buwan na ibibigay sa kanila na hindi mo nga pwedeng, lalo sa hotel industry ako nagtatrabaho. Ang off ko, yung weekdays. Hindi ako pwedeng mag-off ng weekend kasi maraming tao. So ako, pag yun na yung time na dumarating, upo na lang ako sa gilid ng kama ko, iiyak na lang ako. Kasi graduation ng anak ko, wala ako doon. Nag-birthday, nag-Christmas, nag-New Year, wala ako doon. Pag umuwi ako, maximum 15 days. Bakit? Kasi pag ako hindi na bumalik ng another 15 days, I have no job to go back. That's right. So it's very tough. It's very, very tough. Kaya, Saka ang ano po, Miss Amy, no? Kasi parang the thing, I'm sure marami makaka-relate dito, both as OFW themselves and mga anak ng OFWs. Kasi, alam mo yung feeling na, actually, hindi ko alam yung feeling kasi hindi naman ako, pero I guess they can relate na kayo, ayaw nyo naman talaga silang iwan. of course, Pero parang, kapag hindi ka naman umalis, paano naman kayo kakain? Paano kayo mag-aaral? kaya nga lang yung sinasabi sa mga tao, you cannot reach a goal without sacrificing anything. Ang sinakripisyo ko, mga anak ko, ang sinakripisyo ko, yung malayo ako sa kanila. It's not easy. This is one of the hardest part of my life. Ito ang sabihin sa'yo. Whatever it's done yesterday, you can't undone. Yes. Yung nakaraan, hindi mo na yung pwedeng ibalik. Nung araw, yung anak kong naghiwalay kami ng tatay niya kasi I was only 32 years old nung nakilala ko yung second husband ko. Pero yung anak ko, hindi siya tumigil na magbabalikan pa kami ng tatay niya. You know? So, 14 years old siya. He is so bitter. He is so mad. But he never told anyone that he got the best mother in the world. Hanggang ngayon, ang mga anak ko, they're so proud of me. Naintindihan na nila. Ngayon? Nung 16 years old yung anak kong lalaki, yung anak kong lalaki kasi masyadong emotional. In-explain ko sa kanya na may mga bagay na hindi na pwedeng pagsamahin ng Diyos kung hindi rin lang naman makakabuti sa mga taong nasa paligid nila. Kasi ang nanay ko noon, tsaka ang tatay ko noon, na mga lola ko, mga Catholic, no, ang sabi nila, ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. You know? Pag sumunod ako doon, wala ako ngayon dito. Walang mangyari sa buhay mo rin eh. No? Iba na ang mundo natin ngayon. Hindi ko naman yun kinakalimutan. Kasi hindi naman, wala ako dito ngayon pag hindi yun ang sinunod ko. You know? Yes. Pero nakausap niyo na po ba yung mga anak niyo? I'm sure kasi, if I put my Self. in their shoes, I'm sure merong hurt eh. Of course. Parang kumbaga lumalaki ka na parang may ibang asawa yung mo, tapos nasa ibang bansa, hindi ako inaalagaan. I'm sure may trauma din sila. Yun yung isa sa mga regrets ko. Pero again, I don't really wanted to regret anything that I did. Pinaliwanag ko lang sa mga anak ko kung ano yung sitwasyon namin. Which is, apektado sila. Kasi lalo yung bunso ko, sabi niya, bakit ganon, mami?
ang mga kaklase ko, hiwalay din ng mga magulang. Pero pagka may mga events sa school, nandun yung isa magulang. O dalawa sila. Bakit ikaw, you never showed up? You know? Yung sabihin sa'yo ng anak mo yon, I don't want to explain. I cannot explain anymore for a 16-year-old, lalo teenager. Di ba? Pero, nakatulong din sa akin ng mga magulang ko kasi lumaki ang mga anak ko na wala ako, wala yung tatay nila, pero hindi sila naging nag-addict. Pariwara. Oo, hindi. Lumaki sila pareho, nakagraduate sila pareho sa Catholic school. Tapos, natapos nila yung mga pag-aaral nila. Ano pong tinapos nila nung anak? Yung, yeah, you're right. Yung isa ko. Supposed to be nurse. We're talking about that actually yesterday ng asawa ko. Kasi yung panganay? Yung bunso. Ay, yung bunso. Yung panganay ko, hindi siya nakatapos. Pero ngayon nasa state siya. She's now cake decorator in one of the biggest supermarket in Florida. Yeah. So, I'm so proud kahit papano ang mga anak ko lumaking may mga respeto, may takot, at maaayos ang buhay. Correct. Kasi hindi always ganun ang turnout eh. Totoo. Diba? Di ba yung palabas yung movie ni Vilma, yung anak? Anak ba yun? Kay Claudine, di ba? Yung sobrang galit ni Claudine kasi feeling niya iniwanan siya nung nanay niya. Pero yung nanay naman niya, kakain tayo ng asin? Alam mo yung hindi mo rin talaga maano no? Pagka dumating ka kasi sa ganong sitwasyon, pag nandun ka na, hindi mo alam kung paano siya i-deal. Maswerte ka pag meron taong nasa tabi mo na iginaguide ka. Ang hawak mo lang ang Diyos ang faith mo. Whoever you believe. Ako kasi, malakas ako sa Kanya. Masasabi ko na yon, no? Kasi lahat ng dinesisyonan ko sa buhay, hindi ako nagsisimba. Pero sabi ng asawa ko, religious daw ako. Mukha raw akong anghel. Yeah, Ay. okay. Just joke. Every night, every time, nung araw nung bata pa ako, nung iniwanan ako nung ex ko na British, he kicked me in the curve. This is your third husband? My second. Husband, but husband. third relationship na... Ito na ang buhay ko ngayon. British to, no? Yung second, yung ex ko. As in, nag-asawa po kayo? Like, naging Kinasal ako. British citizen po ba kayo? Hindi. Meron akong residence ng UK. Okay. Pero nag-divorce kami here in the Philippines. Kaya paano yun? May inasawa siyang Pilipina na yung part na si Lenny nandoon, pumasok siya doon kasi talagang it took me 2 years to pick up my pieces. And nakilala niyo to sa Middle East din no? Sa Bahrain. Ano kasi nung nasa Dubai ako, nag-sales executive ako, pero hindi nila binibigay yung gusto kong sahod. Tapos may nag-hire sa akin na director of marketing sa Sheraton. Ang sabi niya sa akin, I will hire you, but you have to support me. We go to Oman. Oman, okay. So, I become a sales executive. Sa Oman, natawa siya. Dinadaan ko na lang lahat sa tawa because it's been past. Okay. I survived. That's the reason why I keep on smiling. Why? What happened in Oman? In Oman, it's a little bit hard kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako, tough na ako na ahente. Okay? I don't take. Okay, ayokong You can say bad words po. You can say, I can? This is internet. Sabi kasi ni Cheryl, tita, huwag kang magmumura. It's okay, Mami Cheryl. Okay. I always said this to everybody. I don't take shit from anyone. Yes. Okay? Sorry. Okay. If my grandson will hear me, don't say that. Don't say that for kids. Lola Ken. But anyway, yung time na yon, naging top ako na sales. Top sales. 5 kami. Sa Oman. Okay? Oman. French, Jordanian, 2 Pilipina, Mhm. at 1 German. Okay? So, nung pumasok ako, alam mo yung pagdating mo, outcast ka, yeah? Masok ako, ang binigay nila sa akin, yung tinatawag na dead files. Wala pang computer noon, ano lang yun, desktop, na yung CD, tapos pager. Right, At saka ang cellphone, ganun kilaki. So, bigyan akong dead file. Ang taas. Yung dead file na yun yung mga kumpanya na hindi na nagbigay ng business. Lumipat na sa ibang hotel. Okay? Yung dead file na yon na-convert ko lahat sa business.
Okay? Nung araw, may nagkagusto sa akin, Ministry of Information ng Oman. Every day, papasok siya sa hotel. I was working with Sheraton, okay? Papasok siya sa Sheraton, 9 o'clock in the morning, tatawagan na ako sa reception, Aimee, andito na si Ahmed. Ang gusto lang nun, magtsatsa kaming dalawa. 5 minutes. I swear to God. Sana gusto lang may makatsaa. Upo ako doon. Pero tong si Ministry of Information, siya ang in charge ng mga journalists na pumupunta ng Oman every year, 100 rooms, and all expenses paid, room service, laundry, pagkain. So it's a huge business. Make a long story short, sa Intercontinental sila, right? Inilipat niya lahat yon sa Sheraton. Hey. You know? So, 3 araw sila, nag-busy ang hotel, nasa libro to lahat, okay? Meron akong, she's my best friend now. Meron akong kasama na Pilipina din siya. At that time, she's a girlfriend of the GM. Pagka kasi ang title mo is higher position, ang kwarto nyo, isang flat, tig-isa kayong kwarto. Yes, yes. Pagka ranking files kayo, 2 kayo sa isang kwarto, yung mga ganyan. Yeah. Kasi sa Middle East, alam yan ng mga taong nasa Middle East, they are responsible for your accommodation, your transportation, your food. That was before. Not anymore when I came back 2010 sa Dubai. Okay? 2010, I left Dubai eh. Bumalik ako 2020. But anyway, yung time na yon, we're not in good terms. Nag-aaway kami, you know, yung iibahin ko yung furniture, pagbalik ko, iibahin niya yung furniture, tapos kanya yung TV, may nagbisita sa akin. Ito ba yung ka-roommate niyong Pinay? Tama ba? Flatmate ko. Flatmate na Pinay. Oo, na Pinay. Oo. Oh my God, narinig ako, papatay na. Ay, bakit? Anong kwento? Tapos, may kasama ko noon si Tita Ruth, friend ko, bumisita. Siyempre pumapasok ako. Pagbalik ko, yung TV may takip ng tuwalya. So, ibig sabihin, huwag kang manood sa TV ko. Okay. Yung time na yon, pumunta na kami sa Gold Souk, bumili ako ng TV. Nilagay sa kwarto ko, yung talaga nag-aaway kami. May long story short, I can't take it anymore. So, kinausap ko yung GM. Sinugod ko yung GM sa opisina niya. Ang sabi ko sa kanya, pag hindi mo ako inilipat ng kwarto o ng flat, I'm gonna submit my resignation. So yung GM, he did all his power na ilipat ako. In that particular time na 1 month siguro yon. Yung time na yon, may offer ako. Sales executive ako, di ba? May offer ako sa Bahrain as a guest services manager. Interview. Okay? So, yung 2 friend ko lumipat doon, kinuha ko yung trabaho na yon at nag-resign ako. Okay? Nag-resign ako, nagalit yung GM. Kasi, ang dami mong request, totoo naman. lalayas ka lang. Totoo naman. Pero syempre, good opportunity sa akin eh. Totoo din Ang laki naman. ng sahod. Totoo din naman. Diba? So ngayon nag-decide ako umalis. He never say nothing. Pinayagan niya ako umalis. Eto na, ang tinatawa ko kanina. Pagdating sa airport, sa Middle East, kinukuha nila passport mo. Nung araw ata. Hanggang ngayon. Until unless ikaw ang bumili ng visa mo. Oh, You know? okay. So anyway, ibibigay sa'yo pag nasa airport ka na, kasama mo PRO, Yes, i-release ka na nila. Okay? So upo ka doon. So check-in ko yung bagahe ko, nakaupo na ako sa boarding, naghihintay ka na. May 2 pulis, naka-uniforme ng green, lumapit sa akin, ang sabi sa akin, you're not allowed to leave Oman. Ang feeling ko may pinatay ako. Yung time na yun sabi ko, why? Get up, sabi sa akin. Come on, where's your luggage? Punta sila dun sa, ewan ko kung anong airlines yung kinuha talaga nila. Nilabas. Ginawa. So, hindi ko alam anong gagawin ko kasi ano bang kasalanan ko? Ba't hindi ako makaalis ng Oman? Okay? Tawag ako sa GM. Di ako sinasagot. Tawag ako sa front office manager. Di ako sinasagot. Yung front office manager finally sumagot. Sabi ko, bakit ako na-hold? Sabi niya, I don't know, Aimee. Tinawag yung PRO, bumalik yung PRO, binitbit ako uli, pabalik. That was 10:30 in the evening. Nakita ko yung GM at saka yung girlfriend nag-entertain sa, ang dami naming restaurant.
Tinatawagan ko, nakikita nila yung telepono, hindi sinasagot. Alam mo bang ginood time lang ako? Ang sabi lang, tinanong ko yung human resource, umiiyak ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, ano ba talaga ang ginawa ko. Ang ginawa nila sa akin, binigyan nila ako ng room at sabi, you wait. Hindi ako natulog magdamag kasi hindi ko alam ikukulong ba ako. Ano ba ang sitwasyon? Kinabukasan, kinatok ako, ang sabi, you can go now. Oh my God! Itong matindi. Pagdating ko sa airport, kinabukasan na, no? Andun na naman ako, repeat. Check in. Sit down. Alam mo ba sa tuwing may dadaan na pulis, hindi ko alam kung iihi ako o magna-number 2 ako. Ang sabi ko, at ang dasal ko, talagang grabe. Di wala. Nakapunta na aeroplano. Umupo sa aeroplano. Alam mo ba yung panayan dasal ko, Lord, mag-take off na siya, take off na siya. Maya-maya, may pulis na naman, dalawa. Alam mo, sabi ko, oh my God, nilagpasan ako. Okay. Alam mo yung yung sitwasyon na hihimatayin ka na sa takot, na hindi mo alam, bakit ako ginaganito? Yeah. Ginood time talaga ako ng bonggang-bongga. Alam mo, pag alis ko, nakalipad, nakababa ng Bahrain. Akala mo ba may pakialam sa iyo yung kumpanya kung ano man ang nangyari sa iyo? Kinabukasan, diretso ako sa trabaho. You know, andun pa yung intensity, yung anxiety, lahat. Hindi ko pa nga naiihi. Yes. Diretso opisina agad. Yun yung mga isa sa mga interesting na nangyayari sa buhay. Pero ikaw, babae ka, yung time na yun, 1998, 97, ang mga babae sa Middle East, they are a sex object. Ang tingin. We'll talk more about that, Miss Amy. Kasi parang feeling ko may papunta yan. Sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Yes! Kung kayo po ay nag-i-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching, and please share this video as well. Alright, so grabe yung pinagdaanan nyo sa Oman, pero nasa Bahrain na kayo, and then you were saying something about women in the Middle East. Oh yeah, kasi sa Middle East, nung araw, they look at the woman. It doesn't really matter you're Asian, you're Jordanian, or whatever. For me, it's not a fact, okay? Sa akin lang experience ko, I felt like we become a sex object na they don't respect, lalo pag nagmamaneho, you know what I mean? So, sa akin, lahat yun, kailangan i-deal ko kasi decision ko yun eh. Kumbaga, ginusto mo naman. Wala naman naglagay sa utak mo na ay nagbaril. Totoo. Oh, at saka ang tingin ko nung araw, kasi sa Pilipinas, kahit anong gawin mo, you're not going anywhere. Kahit ano pang galing ng trabaho mo, you don't deserve to pay less, you know? So, sa ibang bansa, ina-acknowledge ka, ina-appreciate ka. Doon ka talaga makakaipon. Doon ka talaga magaganahan magtrabaho. Kaya nga niloloko ako ng mga taong kakilala ko, lalo yung mga piloto, yung mga Canadian, American, or British, sasabihin nila, taga saan ka, taga Pilipinas? Ay, wala nang tao sa Philippines, nasa abroad na lang. Kahit saan ka pumunta, puro Pilipino. Pero ito lang masasabi ko sa mga taong OFW, saludo ako sa kanilang lahat. Kasi I'm one of them. Ang mga Pilipino, pagdating sa trabaho, they are solid. They are work so hard at saka passionate sila sa ginagawa nila. Yun lang ang masasabi ko talaga na kahit saang bansa ako pumunta, dahil ang dami ko ng bansang pinuntahan ang makikita ko talaga, ang mga Pilipino, it doesn't really matter, tapos siya ng engineer, tapos siya ng doktor, they won't mind kung maglinis sila ng bahay o maglinis sila ng opisina. Ang importante sa kanila, pera. Pera in a sense, kung ano man ang ginagawa ko, may dignity pa rin. Right. You know, yun ang mga Pilipino. Kaya nga ang Pilipino maganda ang reputasyon, lalo sa Amerika. Ang mga nurses, ang mga physical therapists, you sa know, healthcare, like no? Sa state. My husband works in a lot of hospital in Florida. Karamihan ng mga nurses niya, RN niya, you know, lahat yun, puro magagaling na Pinoy.
You know? Pinoy na lumaki dito, hindi mga Oo Filipino-American. naman. Oo. Hindi ako nakaka-encounter ng mga nurses na doon. Yung mga talagang doon na lumaki. Oo, ganun. no. Iba rin kasi ang culture dito ng values ng hard work dito, I guess. Compassionate kasi ang mga Pilipino. That's for sure. Pag nag-alaga sila, nag-alaga din ako ng matanda bago ko natalisod yung asawa ko. Nataliso. So you're married to a doctor now, To a a surgeon, cardiologist Yeah, in Florida. Mhm. And you've been married how long? We've been married 11 years, but we've been together for 13 years. So this is after you divorced the British. Oh no. I was divorcee for 7 years bago ko nakilala yung... Wala na akong plano mag-asawa, Miss Crane. Sabi Dahil ko. wala pinagdaanan mo. Sabi ko, parang malas yata ang lola mo sa Mga lalaki, no? sa mga lalaki. So I decided, I have to stop kasi, established na ako, kala ko okay na ako. Umalis ako ng Dubai 2010 kasi talagang that was the global crisis. Na-hit ang Dubai 2009. Nag-alisan ang lahat ng investor kaya nga hindi natapos ang Palm Island. Okay? Nag-alisan lahat sila kasi bumagsak ang finances natin. Lahat ng mga turista hindi na pumunta ng Dubai. Instead, hindi na sila umalis ng bansa nila. Number one travelers sa buong mundo is Germans. So yan, hindi na yan umalis. So talagang nag-empty, naging ghost town Ang Dubai. ang Dubai. Ewan ko kung narinig mo yung mga kotse na pinark sa airport kasi nag-alisan na sila. Maraming umalis na hindi umexit. Umalis lang na kunwari magbabakasyon. Yung time na yon, Na mga mga Europeans. mga iba-ibang iba-iba. lahi to. Indiano, Pilipino, Talaga? French, British. Yeah, kasi wala nang trabaho. Nung araw, ang GM ng isang mga hotel, puro yan European. Yes. Ang mamahal ng bayad dyan. Nung nagkaroon ng global crisis, pinalitan yung unang-unang mas malaki ang sahod ng Asian. Doesn't really matter Pakistani, Indiano, Pilipino. Talaga? Oo, yun ang pinalit nila kasi ang sahod ng Briton o ang sahod ng puti, doble sa sahod ng Asian. Katulad ko, guest services manager ako. Ang ex ko, assistant lang, pero pareho kami ng sahod. You know? So, dun mo makikita, sa Middle East, napaka-taas ng races. Racism. Okay? So, yung time na yon nag-decide ako, sinusulat na talaga sa mukha ko. It's time to leave. After almost 20 years. I say in the goodbye Middle East, sa Middle East. Bago ako pumunta ng Amerika, umuwi muna ako ng Pilipinas. May baon akong konting pera. Akala ko makakasurvive ako. Nag 8 months ako sa Pilipinas. That was 2010. Dumating ako ng April. Nagkasakit ako, nawalan ako ng boses. Naubos na ang pera ko. My mortgage that time is 150,000 pesos. That was 2010. I have no money coming in. Yes. Lahat ng naipon ko, naubos. Okay? To the extent na ibalik ko pa ang kondo ko dahil hindi ko na mabayaran. Okay? So, yung time na yon nag-decide ako, I have 2 options. Punta ako sa UK kasi may residence visa ako o punta ako sa US, may tourist visa ako. Pinili ko ang US kasi marami akong kaibigan. At saka ang US, if I wanted to be in the hot or warm place, pwede ako sa Florida o Arizona or Las Vegas. Pag gusto ko naman ng malamig, I can go to Colorado, New York, New Jersey, all those kind of things. There's so many options. Yes. In UK, I have no options. Number one, I have no many friends na yung patutuloyin ka o kamag-anak. Pagkatapos, ito, totoo to. Again, my opinion. Not everybody's opinion. Sa UK, gray, cold, and dark. It's, yung time na yon, it's so hard for me. Yeah. Ako yung babaeng walang likod. I always do backless. I sunbathe before the burn. Yes. But anyway, pinili ko ang state. Dumating ako sa Amerika, konti lang ang perang dala-dala ko. Hindi ko alam saan ang pupuntahan ko. Ang point of entry ko is Florida. Okay? From the Philippines. Was from the Philippines, straight. Hindi ko alam kung saan ako mag-stay.
talagang nagdadasal lang ako. Pero grabe ang tapang nyo. I need to do it kasi ang sabi ko sa sarili ko, ayoko nang bumalik sa hirap. Oh. Napagod na yung katawan ko. I'm always taking care of everybody and nobody's taking care of me. That's such an OFW mentality and thing. Ang daming makaka-relate niyan. Kasi alam mo, pag nagtatrabaho ka, ang lagi mong iniisip, kasi sila, hindi nila alam kung anong pagod mo. Ang lagi lang nilang alam. Natatandaan ko to, ang nanay ko, I love her so much. I love her so much. When my ex left me, wala akong makausap. Siyempre, tatawagan mo nanay mo. Pagtawag ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, iniwanan na ako ni Richard. Oh, sorry, ni Rick. Anyway, ang unang sinabi ng nanay ko, imbis na, don't worry about it or something like that. Paano na kami? Wow! Yan sabi ng nanay ko. Ang natatandaan kong sinabi ko sa nanay ko, huwag kang mag-alala, Nay. Kahit mamalimos ako dito, hindi ka mawawalan ng sustento. Well, grabe. Yung time na yun, binaba ko yung telepono, tinawagan ko ang isang kaibigan ko na nasa Scotland. That time, I remember this. Nung iniwan ako ng ex ko, okay? Yun yung time na nakaluhod ako, nakahawak ako sa legs niya, umiiyak ako, parang nga maalala mo. Gagi, as in. Dala-dala niya yung maleta niya, ang sabi ko sa kanya, parang awa muna, wag mo akong iwanan. You know? Naglakad siya, dire-diretso siya. Yung time na yun nang iniwan niya ako, parang bumagsak at langit at lupa sa akin. 2 taon bago ako nakabangon doon. Kasi ibinigay ko sa kanya lahat. Yun yung sinasabi ko. Ang relasyon, hindi piniplease. Ang relasyon, kinokompromise. Lahat binigay ko sa kanya, I'm still not good enough. You know? So, kinuha niya lahat ang self-esteem ko, lahat ng confident ko. Ang tingin ko sa sarili ko sa salamin, ang pangit-pangit ko. Pero lahat sinakripisyo ko sa kanya dahil nung nakilala ko siya, mataas posisyon ko sa kanya, imbis na maging proud siya sa akin, kinumpitensya niya ako. You know? Tapos, bin-brainwash niya ako. Ang sabi niya sa akin, nobody can live with you because you are a nagger, you are you are a monster. Lahat sinabi niya. So, syempre, ikaw, Pilipina ka. Upbringing mo, ano ka, makinig ka lang. Ang tingin ko sa sarili ko, ganun ba talaga ako? Yung pala, yung dinidescribe niya habang sinasabi niya sa akin, siya pala yun. Di tsaka pag may ganun talaga, lalo na pag nakatira ka with that kind of person, and I always tell this to people, that's why you really have to be careful about the people that you live with, surround yourself with, because the words that they say become the words that you say to yourself, and it becomes your reality. Totoo. Diba? Sabihan ka, wala ka kwenta, ang pangit mo, wala kang ganyan-ganyan. Marino, baka nga. Baka nga ganun din ako. Sasabihin mo yun, wala kang kwenta, walang ganyan. Magiging wala ka talagang kwenta. Totoo yun. Naranasan ko yun. At akala ko noon, dun yung pangalawa kong try to take my life. I'm not proud. Honest to goodness, I'm not proud. Sa sobrang stress na nadadanasan ko, I felt like there's no escape anymore. You know? So the only thing I can do for myself is to end it up. I'm done, you know? Nung araw, na-feel ko yun. Nakatingin ako sa kanya. Ang sabi ko, bakit ako? Anong ginawa kong kasalanan? Kay Lord. Kasi bata ka eh. Hindi pa ako nagmamatured noon. Ang feeling ko, I did my very best to support, to help, and then I ended up like this. Alam mo bang, he kick you in the curb without reason. Ito yun we need to talk. Okay? Po ka dyan, po ako dito. Alam mo sabi, I don't want to live with you anymore. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, I fell out of love. Para lang, wala lang. Ayoko na. Nabusog na ako. Ganon. Sabi ko, hindi ko naintindihan yun. Baka hindi ako marunong mag-English, no? What is I fell out of love? Walang bakit, walang ano-ano. Bigla na lang, namuhay siya ng sarili niya.
yung time na si Lenny, may magtatawag sa akin. Yung asawa mo, nakikipaghalikan sa Jules Bar. Yung ganyan, yung gano'n. Alam mo yung humiliation na binigay niya sa akin. Walang nakaalam na iniwanan niya na ako. For 6 months. Nakikita ako ng mga kasama ko, nagmamadyong kami, nagtotong-its sa Dubai. Ang payat-payat ko talagang ganito lang ako kapayat. Alam mo, lagi nila sinasabi, ay me, anong iniinom mo? Ang payat mo, nagkakape ako. Kala nila parang hindi nila alam stress pala. Walang nakaalam. Kasi nga, why do I have to share my agony? Pag-uusapan nyo lang naman ako, wala naman kayo matutulong, di ba? Hindi ko kailangan ang awa nyo. Hindi ko kailangan yung kawawa ka naman. Ayoko niyan. Pero hindi kasi syempre, Miss Ivy, pag siguro nga, di ko lang kung may kaibigan ka doon. I do. Lenny, the one that... But sometimes you really have to tell people because you have to really share your burdens. Otherwise, you cannot carry it yourself naman. Kaya nga, may nangyaring tinakbo ko na yung sarili ko sa ospital. That was the time Lenny saw my car in Emirates Hospital. Nagulat siya, nakagarahe yung sasakyan ko doon. Pumunta siya, tinanong niya anong nangyari. Yun yung time na kinip niya ako ng 4 na buwan. Something like that. You know? So talagang palaban ako. Pero as a human being, you can only take so much. Yes, definitely. Yeah. So when after these happened and you went to the States, you met your husband there, how was it changed How has it changed your life? Bago ko pa nakilala ang asawa ko, actually, it's in the book. 1 taon akong nagpa-state to state. Walang tumanggap sa akin ng mahigit sa 1 linggo. Nag-Las Vegas ako. Yung time na yun, humihila na ako ng Louis Vuitton sa kanan kong kamay. Maleta ko, meron akong 4 na Louis. Yung mga napundar ko nung nasa Dubai ako, nung nag-Switzerland ako. Yung time na yun, hirap na ako. I'm running out of money and nagtrabaho ko. Biro mo, executive assistant, bigla kang nagtrabaho as a waitress sa isang wedding. Ang paa ko punong-puno ng blister. Ha? Tapos, sasahuran ka lang ng $100, $100. Buong araw yun. Bawal papahinga, bawal sumandal, bawal maupo, ganon. Tiniis ko lahat yun. Nawala ako sa social media. Kasi ayoko nga akong pag-usapan, pagkwentuhan. Masyado akong proud sa ginagawa ko. Ang mga anak ko, ang sabi ko sa kanila, wala akong contact sa kanila dahil wala akong isusuporta. How can you support someone if your well-being is not even supported by yourself? So ako, kailangan kong intindihin muna yung sarili ko. Okay? May mga time na sarili mong dugo. Kinupkup ka 1 araw, 2 araw. Tapos palayasin ka through email. Hindi nga face-to-face. Everything it's what I told you is my experiences. There's a lot of people, yung time na yon, marami kang magigain na totoong kaibigan. Marami ka ring mawawalang totoong kaibigan na akala mo totoo. Pagdating dun sa nandun ka na sa bingit ng bangin, natatalon ka na. Lahat yan magsisitakbuhan na. 1 o 2 lang ang matitira sa tabi mo. Yun yung na-experience ko. May kumupkup sa akin sa Amerika na until now tinatanaw ko ng utang na loob sa kanya. 3 months akong nandun. Wala na ako. Overstaying na ako. Wala na rin akong pera. Nag-build kami ako pa naglagay ng title, Made in the Philippines. Naglilinis kami ng bahay. Pero siya, estudyante. At the same time, 2 anak niya, single mom. Nagtatrabaho. Trabaho ako doon, hirap na hirap ako ang driver, ako ang nanny, ako pa rin ang housekeeper. Pag darating siya, maayos na yung kakainin niya, maayos ang bahay, naglaban na ako. Ganun ako makisama. Kasi tinatanaw ko ng utang na loob yung pagkup-kup mo sa akin. To the extent, ayoko na. I can't do this anymore because sabi ko sa kanya, babalik na ako ng Pilipinas. Nagalit pa siya sa akin noon, bakit ka babalik? Anong gagawin mo sa Pilipinas? Nandito ka na sa Amerika. Pag umalis ka, hindi ka na makakabalik. Kasi nga nag-TNT ka. Oo. Sabi niya, alam mo ang kailangan mo? Yung status mo. Mag-asawa ka. Ayoko na mag-asawa eh. Ayoko na mag-asawa. Sabi ko, paano naman ako mag-aasawa? Wala na nga tayong pera.
mag-join ka sa Match.com. Online dating. Hindi pa ito yung mga Tinder. Wala pa noon. Yung Match.com, that was 2012. Okay? Dumating ako 2011 eh. Okay? Yung time na yon, you have to pay $75, 3 months yon. May bayad pa lang. May bayad yun. Pag gusto mo ng premium, totoo na tao, $75. Pag gusto mo ng basura, doon ka na sa libre. Okay. There's a trick. Okay? So now you know, guys. Now you know. Hindi ko alam. Kailangan mag-invest para maka-ano tayo dyan. Sabi nga nila, kasi kami, yung istorya namin mag-asawa, maraming nag-join, nag-asawa sa Match.com, pero naghiwalay din. Talaga? Marami, mga Amerikano. Okay, yung time na yon, destiny yata namin mag-asawa. I'm looking for someone to take responsibility for whatever I have in the Philippines at yung susuporta naman sa akin. That time, my husband is brokenhearted. He was brokenhearted. He's looking for someone to take care of him na yung kung ano yung ginawa sa akin ng ex ko, ganon nung binasa ko yung profile niya, talagang feel ko yung pain niya until na magkausap kami. Actually, my husband is not in love with me when we met him. And he knows. Pag narinig niya ako, magagalit yun. Hindi naman Tagalog tayo. Nakatagalog doon tayo. Hindi niya maintindihan. So, yung Match.com, ang ganda ng storya kasi, syempre wala ka ng pera. Binigay ko na lahat, $75. Oh my God, talaga yung... Lahat na yun. Ininvest ko na yun. Ang binayad ko doon, yung credit card na bibilin mo sa store na lalagyan mo ng 75 kasi wala kang bank account wala ka lahat. So, ikakaskas nila yon 75, ganyan. Pero, yung membership mo na 3 months, kailangan i-cancel mo yun kung wala ka ng pera kasi magro-roll over. Yes. Okay. So, sa madaling salita, everyday ang Match.com, bibigyan kanya ng your match for the day. Ayan. So, 2.5, siguro 3 araw na lang mag-expire na. Wala pang nangyayari sa buhay ko. Yung investment mo, hindi pa nakaka-ROI. Wala pa ROI. Pero ang dami kong natanggap na ang nilagay ko dun sa profile ko, isang picture at 1 sentence. I am looking for a person to treat me like a princess and love me as the way I am. Yun lang. Wala na ako ibang nilagay. Tapos isang picture. Okay? Yung time na match for the day, that was 3 days before, right? Nakita ko yung husband ko. Pagkita ko sa kanya, ang pogi. Parang Tom Cruise. Iba rin. Yung reference din tita. Tapos sabi ko, okay, binasa ko yung profile. Kasi-idaran po ba kayo? No. He's 8 years older than me. Okay. Well, so halos kasi-idaran din naman. Yeah. So, he's my angel. He's my hero, actually. So anyway, hindi sumagot. Kasi bago ka mag-contact kayong dalawa, ang match kailangan meron kayong communication. First communication is wink. Okay. Magwi-wink ka, kunwari, pindutin mo yung wink. Bago mo siya makontak, kailangan mag-wink back siya. Okay? Sa pangalawang araw, walang wink back. Sabi ko sa kaibigan ko si Nida, I have to, siyempre natataranta ako, I have to cancel yung membership. Sabi niya, may 2 araw ka pa, bakit hindi ka mapakali? Hintayin mo lang. Sumagot nung gabi. Wink, okay? Bago mag-wink, meron ka ng communication. So, email ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, mawawala na ang profile ko dito. If you don't mind, pwede mo ba akong i-email? Okay? Di sumagot. Pangatlong araw, umaga. Sumagot nung umaga. Doktor hindi ko alam kung ano ang schedule, busy, ganyan. Sumagot siya, okay, this is my email. So, sumagot ako. Can you call me? Yung time na yon, wala akong mobile, meron ako Magic Jack. Alam mo kung ano yung alam niya ng mga OFW. Yung Magic Jack, binibili mo yon parang ganyan niya na parang pager. Tapos, meron yung wire na ilalagay mo sa desktop. Nang gaganon mo. Tapos, tutunog yun. Tapos, mag-uusap kayo through computer. Sabi ngayon ng asawa ko, ano tong number na to? Hindi ko ngayon ma-explain kasi mga Pilipino, yung mga foreigner lang ang gumagamit noon kasi ang mahal ng card sa US. Isang tawag mo, isang patak, $5. Wala ka naman ganun karaming pera. So, yung Magic Jack,
Yun yung messenger mo nung yes, araw. yes. Wala pang Facebook nun. Tapos, sumagot. Sabi ko sa kanya, hindi mo na makikita ang profile ko. Mm. Okay na. Umalis na. Tinanggal ko na. That was the time para kami mga teenager. Mm. Isang buwan, anuhan kami. Chika-chika. Tatawag siya. Talagang Tapos yung first date ko, sinigurado kong wala akong period. Ay! Wait! Nagiging mainit na ang kwentuhan. Talaga na mapunta na tayo sa mga menstruations. So, sa pagbabalik ng TikTok Tea, aalamin natin kung ano nangyari sa first night ni Tita. And of course, ang kanyang burn journey and burn survivor story. Alright, sige. I-wrap lang natin, Miss Aimee, kung naging kayo, so naging kayo nung husband mo, then you after meeting him, you got married eventually? Yeah, the first date, yeah. Nung naupo siya sa harap ko, it's all a good sign. Yes. Okay. Pero bago yon, pinagdasal ko, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo man ako ng lalaking sasamahan ko, sana po hindi ako sasaktan. Yun lang ang hiling ko eh. Pero binigay sa akin ng Diyos, mas marami pa dun sa hiniling ko. First date, ang sabi ko sa asawa ko, this is true story ha. Yung asawa ko niyan. Ang tanong ko sa kanya, I don't wanna waste your time and waste my time. What I'm looking for is a person who will take every responsibility in my shoulder. Ang sabi ko sa kanya, can you marry me? Yan tanong. Sabi ng asawa ko, yes. Oh my God! First date! No, gusto ko lang malaman. Single siya. He can marry someone. Okay? Second question is, I have parents, 3 grandchildren to send in the school. I take care of them. Can you take that responsibility? How much? Wow! Yan ang sagot. How much? So sabi ko, if you do everything that I ask for, I promise you, I'll stay with you. I will love you and make your life happy and stay with you till the day you die. Alam mo ba yung promises na yon? I swear to God, until now, we're still doing it. 13 years, after 13 years. Yun yung time na talagang nandyan siya, kinuha niya yung responsibility. Actually, hindi nasunod yun agad-agad eh. 2 taon muna na magka-live-in kami. Na-aksidente ako sa kotse, walang papel ang lola mo, panayang drive, ganyan. Halos maihi ako pag may pulis. Siyempre, wala kang papel, di ba? Yes. Pero pinangakuan niya ako ng kasal. Yung time na yon, may sustento na ang pamilya ko. Wala na akong problema. Magkano yung sustento po nila? Ayan, talaga may presyo. Ay, ano lang naman. Curious lang naman ako. Okay lang din po. Yung time na yon, I gave a number, $1,500. $1,500. Monthly. O, diba? Pero sa akin lang yon. Sa akin lang yon, hindi yun yung sustento sa mga bata. Numbers ko yon. Na talagang hanggang ngayon, kumpleto yon. At ako ang financial controller namin sa bahay. Iba pa yung papadala sa Pilipinas? Iba pa yon. Yung mga, wow. Maraming nangyari sa buhay ko na ang asawa ko, sinuportahan ako. 101%. I think the biggest thing that, of course, this is the reason why you wrote the book, diba? I think that if you did not marry Dr. James, I won't be here. Yes, exactly. Because you suffered from burn accident, like explosion accident. Can you tell us about that? Yeah. Yung time na yon, lumipat kami ng Florida. Originally, taga Texas kami. Doon kami nag-meet. San Antonio ako, Austin siya. So, nakatira kami in 2 years sa Texas. Tapos, 2015, we decided to move to Florida kasi nag-join siya sa isang malaking practice. So, nung nandun na kami, umupa muna kami ng bahay kasi hindi namin alam kung saan talaga kami titira. Kasi ang mga doktor, ang asawa ko kasi nag-i-interventional dati. Pag interventional physician ka, kailangan mo ng radius, mileage, kung gaano kakalayo sa ospital. So, to enable for us to find a house na gusto namin, give up na rin ng asawa ko yung interventional. So, wala na kaming radius. Kahit na 1 hour pa ang asawa ko sa ospital, okay lang yon. So, ngayon, bumili muna kami ng maliit na bahay.
which is yung ang anak ko tsaka yung mga apo ko, doon na ngayon nakatira. Nung Okay, dumating okay. sila 2022. Yung bahay ko na nangyari yung aksidente, bago lang yon. Lumipat ako doon 2021. Pandemic, binuo ko yon during pandemic. So you really built that house? It's a customized house. Okay. It's our dream house, both of us. We designed the house. We love that house, okay? 2022, sinundo ko ang anak ko, pumunta ako dito September, dumating ako nag-iisa, umalis akong 6 kami. Yeah. So nag-housewarming, maraming nangyaring event. December, may Christmas party ako all the time dun sa neighborhood, ganyan. December 10 yon. Tapos nung party na yon, ako kasi, kami mag-asawa, lagi akong nagpe-prepare ng pagkain sa asawa ko bago pa lang siya dumating. Mainit pa yung pagkain niya. Ang lagi yung sinasabi, I'm on the way, darling. So, nagme-message na yan. Kalkulado ko na yan saan siya manggagaling. So, nagpe-prepare na ako. Pero yung time na yon, katatapos kong mag-yoga. Kasi ang bahay ko may gym. Ang suot ko, spandex, bralette. So, wala tong skin. Tapos, ang buhok ko nakataas. Okay? Nasabi ng asawa kong parating na siya, alam mo pag nag-grill ka, i-open mo siya because you want the desirable temperature. Right. Diba? Nakatakip. Taga-Texas ako, I really learned how to grill. Yes. Naggagawa ako ng salad. Yung time na yon, hanggang ngayon, hindi ko na binalik yun. Ang ginagawa ko, avocado salad. Hanggang ngayon, di pa ako nag-avocado salad ulit. Okay? I have a trauma on that one. Dumating ang asawa ko, usually, nagsha-shower muna siya. Ang sabi niya sa akin, mag-exercise ako, katatapos ko lang, naka-rubber shoes ako. Sabi ko, okay, darling, you go. So, nag-exercise siya. Hawak ko yung rib eye sa kanan ko. Ang bahay ko may lanay, tapos ayan yung swimming pool. Meron akong built-in grill. So pagpunta ko doon, binaba ko yung steak. Pag ganun ko, I swear to God, wala akong naamoy na kahit gas, propane, wala. Kasi doon ko nalaman, ang propane pala is heavier than water. So bumababa siya. Okay? Sumigaw pa ako sa asawa ko, babe, there's no flame. Sabi ko pang ganon. Pinatay ko. Okay? Alam mo bang di ko naisip, after 2 seconds, sinindihan ko ulit. Pag sindi, sumabog siya. Pag sabog niya, bumukas yung, kasi built-in grill eh. Kung napanood mo yung YouTube ko, nandun yung location. Bumukas yung pinakapinto, dun lumabas yung apoy. Paglabas ng apoy, dumaan sa akin, nag-apoy ako ng 5 seconds. What? Nung dinatnan ako ng asawa ko, this is really hard to hear. Okay? I don't want anybody to get, kasi nung may kinwentuhan kami sa state, I swear to God, muntik siya mag-faint to hear the story. Right. Okay? Nung nakita ako ng asawa ko, alam mo tong kamay ko, both, nakalaylay yan, punong-puno ng blister. Kasi sunog, di ba? Itong buong harap ko, wala nang natirang damit. Okay? Likod na lang. Hindi ako nilagay ng asawa ko sa swimming pool. Hindi siya nagpanic. Dinala niya ako sa shower. Very, very cold shower. Ba't hindi po sa swimming pool? Kasi may chemicals sa swimming pool. May chlorine or something. Okay? So, doon yung time na yon, ang asawa ko kasi, he knows how to deal with this because kind he's a doctor, of emergency. Okay? Yung time na yon, nasa shower ako, umiiyak ako, sobrang sakit. Nakaganon ako. Ang sabi ko sa asawa ko, my face, my face, my face. Sabi ng asawa ko, you didn't burn your face. Okay? So, tinulungan niya akong tanggalin yung damit. Yung damit, pagtanggal, sumama yung buong balat ko sa buong katawan ko. You see, I'm telling you, I have 41% burned in my body. Okay? It's really hard. It's really hard kasi yung time na yon, nangangatog ang buong katawan ko. Binihisan niya ako ng isang buong, parang ganito. Yes. Okay? So, what was I saying? So, yun, dinala ka po sa ospital? Pagdating dun sa ospital na yon, kasi dun nagpa-practice ang asawa ko. So, kabisado niya yung mga nurses, binigyan agad nila ako ng first aid, emergency. Pero yung time na yun, di alam ng asawa ko kung gaano katlaki ang damage ng katawan ko. So, wala silang burn unit doon. So, tumawag sila ng helicopter, pinatulog muna ako, at dinala ako sa Orlando Health, which is, lahat na nangyari is, parang
tugma-tugma. Aligned. Yung burn unit sa Orlando Health is bagong-bago. Wala pa yatang 1 year. So pagdating ko doon, diniretso agad ako sa ICU. Doon nalaman ng asawa ko kung gaano ang damage ng katawan ko. Ang sabi sa kanya ng doktor to doktor ang nag-uusap. Tawagan mo na lahat ng pamilya mo kasi she might be here for 3 months and she might have 5 surgeries. Sabi nung doktor. So, umuwi muna yung asawa ko dun sa, hanggang ngayon mystery pa sa amin to. Yung picture ko na para akong mommy, hindi namin alam kung sino kumuha ng picture na yon. Sinend ko yun sa asawa ko. Hindi ko nga alam na asawa ko o ako. But anyway, nakita ng asawa ko na 8 days ako sa ICU. Dun sa ICU, everyday may pare, dinadasalan na ako, pinagkukumpisalan na ako. Hindi ko nga alam na merong music team pa, pupunta doon. Bawal ang bulaklak, bawal kung sino-sino pumasok, kailangan papasok doon. Kasi nga, critical ang condition ko. Ang napakaganda lang nangyari is, wala silang ibang na deal kung hindi gamutin lang ang burn ko. Wala akong komplikasyon, wala akong high blood pressure, walang diabetics. Tsaka effects sa mga organs. Yung lungs ko, hindi nasunog, yung mga ganyan. Yung time na yon, ang sabi pa ng doktor sa asawa ko, bago natin siya, una kasing opera, kailangan malaman, yung balat na ilalagay sa skin graft ko, i-adapt nung alien skin. Yes. Okay, so 2 araw, meron Kanino akong, po ba galing yung skin? sa akin. Sa'yo Ako pa rin din? ang donor, yung buong likod ko. Kinuha na. So sabi ng asawa ko, hindi ka lang nasunog, nabalatan ka pa ng buhay. My gosh! Yung time na yon, alam mo, bilang doktor, no, ang asawa ko, pag nag-prescribe ng morphine, maximum 5 milligrams. Ako yung time na yon, 25 milligrams na ako, ramdam ko pa ang Yung sakit. pain? Wow. Kasi alam mo ba kung paano linisin ang sunog sa katawan ng isang tao? Yung time na yon, 6 na nurse, 3 oras. Face towel ang hawak nila. Ang tawag nila doon, scrubbing. I-scrubin nila yan. Scrub, buo yan. Habang ini-scrub ka, alam mo, masunog lang yung daliri mo, di ba? Natanggal yung balat. Oo. Gaano Masakit kasakit na yan, masakit di yun. ba? Mapdi. Ako 41%. Pag dumarating na yung mga nurses sa kwarto ko, naka-yellow gown sila, nanginginig na ang katawan ko. Laging 12:00 ng tanghali yan. Sasaksakan muna nila ako ng pampamanhid para ma-ready yung katawan ko. Minsan nakakalimutan pa nila ako. Nagwo-warn ngayon yung pampamanhid. Darating sila, sasabihin agad nila, Mrs. Warren, patugtugin na natin yung favorite mong song. Ayun na yung salsa, bachata. Ang lakas-lakas niyan. Yung 3 nasa kanan, yung 3 nasa kaliwa. Yung 2 nurse na nasa unahan sasabihin, Mrs. Warren, hold our hands, hold my hands. If you wanna squeeze it, Mrs. Warren. If you wanna scream, Mrs. Warren. It helps, sabi nilang ganon. Araw-araw yon for 5 weeks. 5 weeks yun, araw-araw yon. Alam mo ba, 3 oras naghihintay ang asawa ko at anak ko. Pagbalik nila, okay? Para, alam mo yung nakita mo yung pinakikita sa Pennsylvania, yung mga addict na. Yes. I'm that way. I'm so drugged up, I can't even remember kung ano yung nangyari. Because of the morphine and the Because of the morphine. One day, may isang nurse na habang ginagawa ako umiiyak. Sinabi niya doon sa doktor, sa harap ng asawa ko, we cannot do this to Mrs. Warren. Nag-suggest siya ng Versed. Yung Versed, kailangan pumirma ang asawa ko. Dahil pag yun ang isinaksak sa akin, I can lose my memory. Okay? Nakatulong siya sa akin kasi to be honest with you, right now, I'm telling you, hindi ko maalala yung pain sa katawan ko. Okay? Hindi ko nga alam kung ano yung pinagdaanan ko. Nakita ko na lang sa video kasi ni-record nila ako eh. Yeah. Alam mo ba, I'm here right now to tell everybody na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo. Okay? Pag binigyan ka ng second chance, there's a lot of people they're here right now in their trauma. They don't know how to move on. Akala nila stuck sila. Akala nila wala nang pag-asa. Number 1,
yung support mo sa family mo. Pag ang pamilya mo nasa paligid mo, nasa iyo, yung strength mo hindi mo kukunin sa sarili mo. Kukunin mo sa pamilya mo eh. Ang asawa ko, he never left me on my side. Papasok ang asawa ko 8 to 9 hours. Ang layo ng ospital sa bahay ko is 1.5 hour. Dadaan yan sa ospital, hindi ako iiwanan yan hanggang 10:00 ng gabi. Uuwi yan, pagod na pagod, hindi siya natutulog kasi ang asawa ko ang mas naapektuhan kesa sa akin. May time na nakahiga ako, sasabihin ko sa asawa ko, don't worry darling, everything is gonna be fine. Pero andun ako, nakahiga ako, ang hawak ko rosary. Alam mo ba yung time na yon? Isa lang ang pinagsasandalan ko at pinagkukuhanan ko ng lakas. Yung Diyos lang. Kasi doon ako believe. Kaya ang book ko is, I don't really wanted to. I told you, when I'm here, it's gonna be, I'm gonna broke. Sorry. So, hindi ko alam kung paano ako nakasurvive sa ganon. Kasi, hindi madali. Emotionally, mentally, physically. That's the reason Fire and Faith was born. Yeah. Yun yung time na sabi ng asawa ko, sigurado ka. Sabi ko, I want people to know. Sometimes we take for granted our life. Yeah. Magka-problema tayo, konti lang. Sabihin na natin, oh my God, what is this? Wag na sanang dumating sa time na ang tao dumating pa yung nagkaroon ka ng physical, mentally, tapos marirealize mo, sasabihin mo sa Diyos, just give me another chance and I'll do it right. Ako kasi, kaya ko sinulat yung buhay ko sa libro kasi I wanted them to know na there's nothing impossible sa Diyos, number 1. At pag sinabi ng utak mo, gagalaw ka, tatayo ka, sasayaw ka, kakanta ka, you will do it. Pero hindi madali. Napakahirap. Lalo, to be honest with you, until now, I still dealing with my PTSD. I'm sure. Kanina lang, I have a nightmare and my husband said, I wish, darling, I'm there to wake you up. Yeah. Okay? Hindi ako nagrereklamo. Now I'm talking to you, my nerves is been damaged. I have these needles and Yes. Hindi ako nagrereklamo, Miss Kring, kasi masaya ako, nandito ako ngayon, kausap kita. Masaya ako kasi I have time to spend with my husband. Kaya yung mga negative, inalis ko lahat yan. Kasi ang tao nabubuhay hindi para bukas. Nabubuhay tayo ngayon. Yeah. Yung nakaraan, tinatandaan na lang yun. You don't go back to change. You have no chance to go back. You can only remember. Tapos pipiliin mo pa nga kung ano yung i-remember mo, yung masama o yung mabuti. Yung bukas, hindi natin alam kung darating yan. Ang importante yung today. Right. Today, whatever you have, sabihin mo ng mahal mo isang tao, ngayon na, wag ka na maghintay. You make the most out of what you have right now. That is so true. I super agree with that. Yeah. And ang dami mo nang nasabi, Miss Amy, ang dami mo nang, the whole conversation's been lesson after lesson after lesson after lesson. But I'm not gonna ask you for a final message or lesson for people. I guess what I wanted to know is your life has been very colorful. What do you think your purpose is on earth? Why do you think you're here in this lifetime? Having experienced all of those, Actually, that is also my question. Sabi ko sa asawa ko, why I am still here? But I didn't ask him. Ang sinabi ko lang, kasi nag-mature na ako eh. Siguro kung bata-bata ako, sasabihin ko na naman sa kanya, bakit ako? Oh yeah, diba? That's true. Hindi na ako nagganon. Ang sabi ko lang sa kanya, if I have a purpose and a mission in life, please God, show it to me. Kaya naisulat ko yung
libro. Yes. Lahat yun, siya ang nag-guide sa akin. Mm. Alam mo, yung libro, nakakatuwa yan kasi one night, nagdi-dinner kami mag-asawa. Sabi ko sa asawa ko, I really wanted to write a book, my autobiography. Alam mo ang ginawa ng asawa ko? Ginugel niya, sinabi pa nga Siri, ghostwriter, ganyan. Yung time na yun, yung kausap kong publisher, ipinanganak sa Dubai. Oh, Pinoy? No, he's Iranian. Nung nag-uusap kami, siguro mga 3 hours kami nag-uusap, nakaka-relate siya sa sinasabi ko. Until now, he's a good friend of mine, but we never met. Really? We never met yet. So, I'm very, very proud na naisulat ko yung libro na sana lahat ng taong makabasa ay makarelate sa libro. Kung hindi man sila makarelate, at least they have lessons that they can learn from, right? Because I'm sure, like, hindi naman ako nagdaan sa ganun, pero at least matuto ako, diba? And how can they get a copy of this book? And how can they help you? In the United States, it's available in Amazon, Barnes and Nobles, and all those. There's a website of the book. Yes. It's www.thebookofimee.com. And I also have a page, Facebook page, Fire and Faith, and also Instagram, TikTok, everywhere in the United States. Actually, right now, tomorrow, March 11 to 13, Fire and Faith is gonna be joining London Book Fair. So, andun ako. Video ko na lang. Hindi ako umattend doon kasi I chosen to be here. I have a book signing naman sa March 12 sa Tarlac. Yes. Really encourage everyone to get a copy of this book kasi mas detalyado yung mga kwento mo. Diba? And sobrang dami namin natutunan. Maraming salamat for joining us today. It's my pleasure. I really, really, really grateful you gave me a chance to show this book. And I have so much fun talking to you about my life. So maybe we can give some copies to our viewers. So just make sure to comment here on our YouTube video. We'll try to give some copies. And hopefully you guys can... Signed copies. Signed copies by Miss Aimee. And hopefully we can inspire more people through Miss Aimee's stories and through her book. So thank you so much for joining and also us. If they're in Tarlac, the book is available on the spot kasi the book costs 700 pesos pero every 100 goes to the Lighthouse Sanctuary for the foundation. Yeah. Right. Thank you so much for sharing your story, sharing your life, pleasure. and cheers to more happiness and second lives. Thank you. Thanks everyone. See you guys next week. Bye.